So mahigit 2 linggo na nga po ang makalipas nang makuha ni Mark Magnifico Magsayo ang panalo via technical knockout kontra sa former world title challenger na si Virgil McCrory. At kahapon ay na-interview ito ng GMA News Online. Dito ay ibinunyag ni Magsayo na noong lumalaban umano siya sa 126-pound featherweight division ay malakas daw talaga siya sa mga ensayo at sparring. Subalit pagdating umano sa aktual na laban ay naglalaho ang kanyang lakas nang dahil sa nagda-diet siya at pigang-piga sa pagka-dehydrated. Pero tiniis niya umano ang lahat ng ito hanggang sa naging isang ganap na world champion siya noong taong 2022. Pero ngayon umano na nasa 135-pound lightweight division na siya lumalaban ay talagang sobrang komportable na umano ng kanyang pakiramdam. Sa katunayan nga daw ay 2 linggo bago ang kanyang nakatakdang laban sa SUFA ay bumanat pa siya ng 10 rounds na sparring session at hindi siya nahirapan dito. Bukod dyan ay nung tumungtong na umano siya sa ibabaw ng lona ay napakakalmado lang ng kanyang pakiramdam. Hindi daw siya nagmamadali at andun pa yung accuracy ng mga binibitawan niyang suntok. Dagdag pa ni Magsayo na sa katunayan umano ay 2025 pa lang ay may mga offers na siya galing sa SUFA Boxing. Pero dahil nasa ilalim pa siya ng kontrata ng PBC Promotions, kaya tinanggihan daw muna nila ito. Bago umano magtapos ang kontrata niya sa PBC, ay binigyan siya ng laban noong October, pero nakansela ito. Tapos binigyan ulit siya ng laban sa buwan ng November at December na siyang pareho ding nakansela. Dahilan kung bakit nagdesisyon na ang kampo niya na pumirma sa SUFA Boxing nitong buwan ng January lamang. Ayon kay Magsayo ay nasayang daw ang oras niya at prime niya nang dahil sa mga nakansilang laban nitong nakalipas na taon. Lalo pat nasa kasagsagan daw siya ng kalakasan niya ngayon at nasa tamang edad. At ngayon na nasa SUFA Boxing na siya, ay dito niya na ipapamalas ang kanyang talento. Kaya abangan po natin si Magsayo sa SUFA Boxing dahil malaki talaga ang tsansa na makuha niya ang SUFA lightweight belt sa lalong madaling panahon. Sa kabilang banda naman mga idol ay para nga po sa mga hindi nakakaalam, ay noong talunin ni Naoya Inoue si Marlon Tapales para maging isang ganap na 2-division undisputed champion 2 taon na ang nakakalipas, ay ibinalita ng mga Japanese media na pag nagretira umano si Inoue ay hindi magtatagal ay pagagawa na daw ito ng isang higanteng rebulto sa bansang Japan. Ayon sa mga Hapon ay ito daw kasi ang nakikita nilang paraan upang bigyan ng kahalagahan ang legasiya ni Inoue bilang greatest Japanese boxer of all time. Nang sa ganun umano ay maging immortal na ang pagiging legendary fighter ni Inoue at hindi makalimutan ng mga susunod na henerasyon sa Japan. Habang sa Philippine boxing community naman ay usap-usapan din ngayon sa social media na dapat rin daw pagawan ng rebulto si Janrael Casimero bilang isang 3-division champion. Bagay na napakahirap gawin dahilan kung bakit iilan lang silang mga Pinoy boxers na nakagawa nito. Wala naman problema mga idol kung gawan din ng sariling rebulto si Casimero. Pero syempre kung gagawan si Casimero ay kailangan din munang gawan yung mga 4-division champions na kagaya kay Nonito Donaire Jr. at Donnie Aas Nietes. At syempre si Manny Pacquiao at sa iba pang mga sports kagaya ni Efren Bata Reyes at iba pang mga atletang Pinoy na legendary din. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.